Magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayong automated e-class record. Bukod sa report card, kaya na rin ito mag-generate ng mga status ng estudyante kung ito ay may incomplete at kung sino yung complete ang output mula first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, and so complete yan ng first to fourth quarter na magsasubmit ng report kung sila ay may kulang. So paano to gumagana? Pero bago yan, paitaon lang sa inyo yung report card natin. Sa report card natin, wala na tayong gagalawin dito. Ito po yung summary na pwede natin isubmit sa estudyante kung siya ay dito pwede nyo rin ipakita sa mga estudyante kung meron silang kulang na output. Pero kagandahan nito kapag auto-generated na yung report status, pangkalahatan na to. So maraming estudyante makakakita at pwede natin isubmit sa mga sa advisor or sa president. So pakita lang muna natin report card natin na dito na yung quarterly exam summary ng nakuha nila mula first to fourth quarter o yung general average, and then yung final grade. And meron din tayong guardians info. Paano nga ba i-edit to if ever na gusto natin i-edit yung guardian info? Since yung written works and performance task is automatically mag-view na dito, pero ito po ay i-edit pa natin yung information. Pati na rin yung picture dito para sa profile ng mga bata if ever na gusto nating lamnan. Punta muna tayo sa quarter 1. So dito tayo nag-encode sa written works and performance tasks at the same time yung names ng mga estudyante. Hindi pa rin nawawala yung ating automation, which is yung auto-highlight natin, at meron din tayong search bar para hanapin yung names ng mga estudyante. Ayan. So doon sa dulo, kung bubuklatin nyo to, dyan po natin ilalaman yung mga student info, katulad na lamang ng info ng ating guardian. Halimbawa dito, yung name, address, and contact number. So paano naman papalitan yung picture? Since dito may picture na tayo, punta tayo dun sa insert. Hanapin natin yung picture, then place in cell, and then this device. Ulit, punta tayo sa insert. Click na, hanapin natin yung picture. Punta tayo dun sa place in cell, this device, and then pwede na nating palitan yung picture. Punta tayo sa report card, tingnan natin, ito yung picture na nahanap natin. Paano naman papalitan yung mga pangalan? Ito ay naka-drop down list. Ayan. So if ever na ayaw nyo lamnan yung picture dito, pwede nyo lang i-delete yan. Pero ganun din yung proseso if ever na gusto nyo lamnan yung retrato. Punta lang tayo sa pictures, place in cell, this device, saka natin lamnan. Nasa sa inyo na po yan. Ayan. So sa dulo, ito yung magmamarka dito yung list kung saan ano yung mga kulang ng estudyante. Since si Juan de la Cruz ay may kulang sa written works 4 at wala rin siyang performance task 3, lilitaw na po yan dito. At yung mga maliliit dito na kulang, wala kasi tayong inilaman.
Ganon din dun sa girls. Blanco po yan. Since yun yung kulang nila, magre-reflect yan dito. Pero ang kagandahan nito, automatic na siyang nag-generate ng Microsoft Word kung ano yung mga kulang niyang output. So, sa Cerberus ay complete. Naka-separate na po yung complete sa may incomplete. Pwede nyo na itong i-print at ipakita dun sa mga estudyante, sa president or sa advisor para bigyan ng report na needed nilang take ng mga kulang nilang output. So, hindi na rin tayo mahihirapang isa-isahin pa ito dahil may report na tayo kung sino yung may mga kulang na output. Ganon din naman po dun sa quarter 2. Sa quarter 2, meron din siyang button para mag-submit nung kulang niyang output. So, ito yung quarter 2 natin. So, pwede na natin i-save yan. Pwede rin namang hindi. Yan, quarter 3, meron din siya. Ayan, automatic na rin. At quarter 4. Automatic na rin. At ang kagandahan pa po neto, if ever na gusto nyo i-print in a bulk na simula quarter 1 hanggang summary grades, pwede nyo na po magdire-diretso ng print ng isang printan lang. Ano yun? Click natin yung print button. I-check lang po natin kung ano yung gusto nating i-print hanggang summary. Then click lang yung print button at automatic na pong magpiprint yan lahat. Kaya lalabas po yan kapag tinignan nyo dito sa print queue. O dahil wala tayong printer, naka-off yung printer natin, naglalabas siya niyan. Tingnan natin yung print queue. So ito yung mga naka-print. So hindi ko siya binuksan yung printer kasi baka i-print niya lahat. Since naka-ready naman na lahat yon at gusto natin i-print, automatic na po yan. Hindi na natin iisa-isahin. Automatic na po siyang magpe-print. So, delete natin to dahil hindi naman natin siya kailangang i-delete pa. I-print pa muna. Close natin to. Nga pala, pwede tayong mamili dito If ever quarter 1 lang yung ipiprint natin or quarter 3 lang, pwede nating i-print. Di na tayo pupunta sa print para i-print pa isa-isa. Ito, print preview. Since meron tayong print out na automatic na siyang magpe-print, automatic na rin siyang magpe-preview lahat. So, lahat yan magbubukas. So, tingnan natin. Ito yung, if ever na gusto muna nating tingnan bago natin i-print, automatic na po yan dito sa print preview. Bulk na rin yung print preview natin. Kasama na rin yung summary. Pero, depende kung ano yung naka-check dun sa box. Ayan. So, napaka-ease na ito. Ayun pa rin yung ating automatic auto-highlight. Meron din tayong read button. Sige, subukan natin. 4, 15, 12, 12. Ayan. At search. Diba? Lahat po yan sa quarter 1, quarter 2, lahat po yan ay merong ganyang function. At the same time, dito malalaman nyo rin, naka-formula na siya kung ano yung mga
incomplete na estudyante. Ayan. So, naka-freeze pane siya mula dito para mas madali mong madrag mo yung, halimbawa, ito, pupunta ka sa performance task, mas madali mo na siyang matitignan. At ang kagandahan pa nito, wala na siyang data entry, automatic na po siya sa quarter 1. Since may nilagay ka ng data dito, automatic na pong mag-i-equal po yan sa lahat mula quarter 1. Kung may in-encode ka sa quarter 1, automatic na po lahat yan dito sa quarter 2 hanggang summary. Since pati itong nasa encode natin mula sa region, yung info neto, automatic na rin po dito sa 2, 3, 4 at yung summary. Ayan. So, yung subject natin, pwede rin natin tong palitan. Ayan. So, naka-ano na dito yung 2024 to 2025. Ayan. Pwede nyo tong bawasan yung written works. Nasa sa inyo po yan. Wala naman din po magiging problema. At tuwing mag-generate tayo, naka-automatic na rin po siyang alphabetically arrange o order. Ayan, automatic na rin po.